beloved Boss Mike Cervera. Kamusta naman kayo mga kababayan ko? Ito mga kababayan, oo, ang daming balita. Ito nga ho yung kamakailan, yung pong ale. Yung, natandaan niyo ba yun? Yung ale na DDS na ito, nasan ba yun? Oo, ito. Yan. Ma'am, nabanggit nyo kanina ng mga Yan, naalala nyo ba yan? Ngayon po mga kababayan, ito Attorney Empoy. Ngayon mga kababayan, hawak na yata ng DOJ, ano? Ito nga babae na nag-i-expose na to, naku, yari kayo. Ito ang problema mga kababayan ko. Oo, dali, may nag-chat. Sabi dito, oo. Loko ka. Oo. Sayang. Yon, eto na, mga istorbo. So, eto na nga mga kababayan, itong babae na to, pakinggan nyo na lang. At eto nga po mga kababayan Angeles, grounded ba? Grounded? Wait. Okay na. Okay na ba? Okay na. Ha? Okay na? Okay na. Huh? Wait. Yan. Okay na. Okay na ba? Okay na, pakitaas ang kamay. Okay na, yun. Nagagalaw kasi nung naglilinis to, kaya ayokong pinalilinis tong studio. Kasi mga kababayan, pag nagalaw tong mic ko, sobra sensitibo. Oo, kaya, naku, ewan ko ba? Oo, nakakainis. Sinugot ko na, pinasok ko. Ayun, walang daplis. Okay, so ito mga kababayan, itong babae na to ay nasa NBI na. Hindi, DOJ. Na ngayon nanunumpa na magsasabi ng mga kung ano-anong mga nalalaman niya. Dahil nga dating ito bata ni Bongo at bata rin ni Digong. Kabisa rin ako. Ma'am, nabanggit nyo kanina ng mga naka-payroll. Naka-payroll ako dati sa Duterte community. Sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, una-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay? Oo. Itong si Ka Eric Silis kasi, mismo si Dean ng sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na kondo and then a 1 million allowance a month. Okay. Oo, so itong sila Crescent, no? Na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Oo, monthly. Sila ba not by po? Yung grupo nila? Yan, talagang bayad talaga yan. Oo. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, Grabe. bayad sa OVP. Grabe naman, Banat Bayan. Dami-dami mo nga pala. Ang dami mong pinaghihingian ng bayad Bayad daw sa OBP. Bayad daw sa, Sampa. Kay Kibuloy. Bayad sa SMNI. Bayad kay Pulong. Nako, grabe, lahat na.
Diba? Sarap, ano? Sarap sa kanila, no? Pero ma'am, sa ngayon ma'am, ilan po, saan po nanggagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Oo. Lalo na itong mga, ang ano nila ngayon, merong class A, class B, class C. Opo. Merong mga trolls na nahawak si Lorraine Badoy. Okay. Oo, na class C. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C na hawak ni Badoy? Yan yung mga mababantot. Oh, klase eh. Di ba? Mababantot yon. Yung parang hindi katulad na yung mga katulad nila Tio Moreno, hindi katulad sa kanila na talagang ano. So, Ibig sabihin po, pag class A ka, Tio Moreno, mga Tio Moreno. Oo. Banat Bay. Oo. Okay. Yung mga class A, yan yung datingan ng mga vlogger, ng mga bobo, ng mga tatanga-tanga. Kaya pala may may pinapagalitan si Badoy na mga bobo kayo, mga mangmang. Yun pala ang hawak ni So, ngayon, naalala nyo na yan, di ba? Naalala nyo na. O ngayon, mga kababayan ko, ha? Yan ho yung binunyag, yung mga bayaran, yung po tungkol kay Bongo, kay Digong, yan po yung mga binulgar. Ngayon po, mga kababayan, ang bali-balita, nandoon na po sa DOJ yan. Mukhang meron na hong sinumpaang salaysay na magdidiin nga po dito sa mga ilang nabanggit. Na mga personalidad. Nako, mga kababayan ko, sino kaya yung mga yan? Alam nyo na. Pero hindi naman yan yung topic natin, mga kababayan ko. Etong si Saldico. Mga kababayan, Saldico. Papasukin na natin kagad, Boss Mike. Eto ho, mga kababayan, nilaglag na sariling abogado si Saldico. Kawawa naman si Saldico, ano. Hindi nyo ba napapansin? Parang si Saldico lang na si Saldico nabubugbog. Ano? Sige. Walang nagtatanggol sa'yo, Saldico. Kunin mo kaya si Banat Bay, ano? Kunin mo si Banat Bay, kunin mo si Maharlika. Pwede na dyan 30-30. Di ba? Samantala, naniniwala naman ang isang kongresista na inilaglag ng sariling abogado ang kanyang kliyente na si dating Congressman Elizaldico. Patay. Kita nyo, mga kababayan ko, inilaglag ho ng abogado niya mismo. Kunin mo raw si Libayan. Joey Salvaboro eh. Kunin mo si Libayan. Bakit nilaglag? Ito'y nang manggaling na mismo sa kanya na walang planong bumalik sa Pilipinas. Sino? Ang nagbitiw na kongresista. Kita nyo, galing na mismo sa abogado na dulas daw. Na hindi na nga babalik si Saldico. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mga kababayan, guilty yan. Ngayon, syempre, kapag babalik yan, maraming ilalaglag yan. Isa na dyan, yung idol ninyo. Diba? Saldico, kunin mo ng abogado, si Kempoy Libayan. Attorney ng mga albularyo. Sabi, diba? Yung po yan eh. Mga kababayan ko. Wala na, hindi na babalik, di ba sabi ko sa inyo? Hindi na babalik yan. Wala nang planong bumalik si Saldico. Di ba? Paano ngayon yan? Kaya nga yung ibang wala na eh. Yung iba wala na. Anong ibang wala na? Ewan ko sa inyo. Sige, tuloy. May report si Brigada Haji Caaminio. Ayun na. Ibrigada mo. Brigada Live Report. Mistulang inamin umano ng abogado ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na wala na itong planong umuwi ng bansa para harapin ang mga kaso. Sa punong balitaan, sinabi ni Navotas City Representative Toby Tiangco na umiiwas ito sa pananagutan lalo't 2 beses nang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICICO. Makikita niya ang Ilang beses na akong iniimbitan si Saldico. Ikaw wag kang mag-gaslight, Alicia Duran. Gagaslight ka, ha?
O eto, si Saldi ko di na daw uuwi. Dito lang tayo. Oh. Pattern sa kampo ng nagbitiw na kongresista gaya ng paggiit na nagpapagamot ito ngunit walang Nako. medical certificate at may banta sa buhay ngunit Nako. walang maipresentang assessment. Paliwanag ni Tiangco, questionable ang legal na basehan at hindi maaaring gawing pandepensa ang takot para sa kanyang buhay. Nagtataka lang ako. Ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh. Eh, wala nga legal pero gusto niya yun eh. Saldi ko, walang nagtatanggol sa'yo. Ako na ha. ito naman si Toby, syempre. Kung walang legal basis yun, edi, trip niya yun eh. Ngayon, trip niya yun. Sa tingin mo na agrabyado ang gobyerno, edi gumawa ka ng paraan para mapahuli yun. Saldi ko, wag kang umuwi rito. Wag kang uuwi. Baka madamay yung idol nila eh. Diba? Ayan ha, mga Walang uuwi. Pag umuwi, si Saldi ko, sasabit ang idol nyo. Kaya Saldi ko, panindigan mo, wag ka nang umuwi. Diba? Oo. Saldi ko, wag kang umuwi. Kampi tayo. Kahit anong mangyari. Gawin na lahat ni Toby lahat. Wag kang uuwi. Ayan na. Di ba pabor na pabor sa idol nyo? Pabor na pabor sa idol nyo, ha? Tuloy. Di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin. I think Hindi, ganun din naman talaga eh. Ang problema, mukhang matinik yung si Saldi ko. Kaya kung idolin ko sino? Ito, si Toby ano ba to? Toby Chanko. Kumpara kay Saldi ko, parang mas gusto ko na kay Saldi ko. Una, bakit kanyo? Syempre, magiging safe na yung idol nyo. Diba? Pag hindi umuwi, ikalawa, hanggang doon na lang, hanggang makalimutan na ng makalimutan ng tao. Tama ba? Hanggang makalimutan na ng mga tao. Diba? Kaya Saldi ko, ikaw payo ko sa'yo. Kailanman wag ka nang tatakbo ng politika, wag mo nang hangarin. Kahit ano pa. Diyan ka na lang, magpakasarap ka lang. Dami mo namang ninakaw na eh. Diba? Partihan mo na lang kami. Diba no? Partihan mo na lang kami. Tuloy. mali yun. I mean, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nag-resign siya. Sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ipinunto ni Tiangco na matinding pinsala sa gobyerno ang nangyari at mas marami pa sanang proyekto ang napondohan kung hindi nangyari ang umano'y pangungulimbat ng 25% na kickback mula sa flood control. Totoo naman yan. Kung walang magnanakaw na mga congressman, senador, mayor, gobernador, vice mayor, vice governor, mga kababayan ko, mayaman tayo. Mayamang bansa tayo eh. Sa totoo lang, bakit kanyo? Kung lang ang mga Pilipino nakuha yung pag-uugaling Hapon, malamang mga kababayan, lahat to, nagsipag tanggalan na ng mga ulo eh. Nagkusa na sa Japan, ganun ho. Kapag kayo nasaglot sa kahihiyan, ikaw na mismo ang magkikitil sa buhay mo. Pero itong mga ito, mga kababayan ko, proud na proud pa sila na magnanakaw na nga, pinagyayabang pa. Kita nyo, mga kababayan ko. Diba? Tuloy. Samantala, para kay Tiangco ay hindi pa natatapos sa gross negligence ang pananagutan ni dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nagtalaga kay Ko bilang chairman ng Appropriations Panel. Sinasabit na talaga si idol nyo, Jai, wala si Jojo Chavez, may sakit. Ipanalangin natin si Jojo Chavez.
May sakit eh. Oh, ngayon, tanong ko sa inyo. Tanong ko. Oh. Paano ngayon to? Parang sinasabit na talaga nila. Safe ka na, Boss Mike. Oo, kapag hindi nakauwi si Saldico, totoo. Safe na. Safe na. Oh, pero mukhang kakasuhan daw ng kapabayaan nitong si idol nyo ba? Idol. Lang yan na idol nyo yan, mga kababayan ko. In the heart of changing. Yan, mga kababayan ko. Kita nyo naman, cellphone, camera, mamahaling camera, mga Vivo, Oppo, lahat na yata ng klase, Cherry Mobile. Yung mga cellphone nila, mga kababayan, nakatutok sa mukha ni idol nyo. Yan. Yan po, mga kababayan, Etong si Saldico, paano na kaya? Our beloved Boss Mike Severa.